Pag ganitong klaseng ulam malulutuin mo, siguraduhin mo nang magsasayang ka ng napakadaming kanin. Sabi, napakasarap ng ulam na to. Kaya naman for today's luto series, tuturo ko sa inyo kung paano ko nga ba ito niluto. Kaya naman wag na nga natin patagalin, tara luto tayo. Ang una nga lang natin gagawin, marinate lang natin yung ating mga chicken sa toyo at kalamansi. Haluin lamang natin ito, then i-marinate lang natin to ng 30 minutes to 1 hour, mas matagal na oras, mas maganda. Habang naghihintay, chop na nga natin itong mga gagamitin nating gulay, which is itong carrots at potatoes. After natin i-chop yung ating carrots and potatoes, pwede na nga natin ito i-pan fry until light brown. Set aside lang muna natin yung ating carrots and potatoes and then magsautay na tayo dito ng onion and garlic. After that, pwede na nga natin dito ilagay yung minarinate nating chicken kanina. Haluin lamang natin ito, then i-simmer lang natin to ng mga 5 minutes or until magbago yung kanyang kulay. Takpan lamang natin ito and balikan natin ng mga after ng ilang minutes and then ito, nagbago na yung kulay ng ating mga chicken. After that, ilagay na nga natin dito yung ating tomato paste, mga 2 tablespoon yung aking nagamit dito. Haluin lamang natin to na mabuti and then timplahan na nga natin to ng salt and pepper. Hayaan nga muna natin maluto ng kaunti yung ating tomato paste tapos magiging ganito na yung kanyang itsura. Pag ganyan na yan, pwede na nga natin lagay dito yung ating marinated sauce kanina and then magdagdag na tayo ng konting water. Cover lamang natin to and then takpan tapos pag nag-simmer na yan, ilalagay na nga natin dito yung ating liver spread. Lead lamang po ng liver spread yung aking ginamit dito. Ayan, haluin lang natin to ng mabuti. And then i-simmer lang po natin to ng mga ilan pang minuto until mag-tender yung ating chicken. Pag malambot na yung ating chicken, pwede na nga natin timplahan to ng konting sugar, pambalanse lang ng lasa. And then pag okay na ating chicken, ilalagay na nga natin dito yung ating pinan fry na carrots and potatoes kanina. Haluin lang po natin to na mabuti until well combined. Pag ganito na yan, para nga mas lalong sumarap ito, optional lang ito, maglalagay tayo dito ng grated cheese. Mozzarella nga lang yung meron ako dito, pero yung ordinary cheese ay pwede na. Ang pinakahuli, maglalagay na nga po tayo dito ng half cup nitong ating coconut milk. And then haluin lang po natin to na mabuti and then i-simmer lang natin to until maluto yung ating gata. Pag ganito na nga yung kanyang kulay, nagbago na, ay okay na yan at luto na yung ating nilagay na gata. At kung gusto nyo yung medyo nagmamantika yung pinakasarsa neto, isimmer pa natin ng mga ilan pang minuto. After that ay okay na yan at ito, ready to serve na yung ating napakasarap na kaldereta sa gata. Promise, pag ganito ulam mo, siguraduhin mo lang na magsasayang ka ng napakadaming kanin kasi mapapa-extra rice ka talaga dito. Kaya naman kung naghahanap ka ng recipe na isa-serve sa loved ones nyo at kung gusto nyo mapapalaban sila sa kanin, itry mo na yung recipe na to. Chicken caldereta sa gata pala ang pangalan ng recipe na to. Grabe, napakasarap talaga. Yun nga lang po for today's luto series at syempre may nagawa na naman tayo napaka-easy at napakasarap na recipe. At kung gusto mo nga po yung mga gantong content, i-follow mo na nga ako para lagi kang updated sa mga recipe na gagawin ko. I-comment mo na nga rin dyan kung taga saan ka para alam ko naman kung saan umabot itong napakasarap nating caldereta sa gata. And thank you for watching. Bye!